At ang regenerative agriculture ay isang set ng mga kasanayan sa pagsasaka na nagpapataas ng biodiversity at soil organic matter. Sa kasalukuyan karamihan sa agricultural practices ay nakakasira sa biodiversity. Kahit na ang organic agriculture habang hindi gaanong masama ay mas nakasasama pa rin, kaysa sa magandang regenerative agriculture ay isang paraan upang baligtarin ang trend na ito upang aktwal na makagawa ng isang positibong epekto sa lupa. Kaya kung ano ang aktwal na kinasasangkutan ng pagbabagong buhay na agrikultura sa pagsagot sa tanong na ito ay talagang medyo nakakalito dahil ang mga kasanayang pinakamahusay na gumagana ay higit sa lahat ay nakadepende sa lupang pinagtatrabahuhan, kaya ang iba't ibang mga kagawian ay malapit sa infinity ng kaunti kaysa sa magagawa ng video na ito. Pabalat gayunpaman, tingnan natin ang tatlong karaniwang anyo na maaaring makuha ng regenerative na agrikultura. Pagtaas ng lupa sa pagsipsip ng tubig at pagpapahintulot sa mga pangangailangan ng halaman na tumagos ng mas malalim, isang lupa ang ibinabalik ng isang makina higit pa sa mga organismo na ito at pinapatay ang mga pananim ay dapat umasa sa kemikal na pataba na nagtatapos sa paglitsyang sa sentro ng tubig upang malaman hanggang sa pagsasaka ay hindi gawin yon sa halip ng pagsasabi sa mga pananim na sakop ng halaman na ang mga ugat ay bumasag sa lupa ay hinahayaan ng mga uod na masira ang lupa at magpababa ng mga sustansya panatilihin ang lupa na natatakpan ng isang organikong mulch na masisira sa paglipas ng panahon na nagdaragdag ng mas maraming organikong bagay sa lupa mula sa paglabas ng methane hanggang sa paglilinis ng kagubatan para sa pastulan. Ang pag-aalaga ng baka ay kilala sa pagiging lubhang nakakasira sa kapaligiran ngunit ito ay hindi likas na nagpapastol ng mga hayop kung ang mga gawi sa rate ay inilalagay sa lugar na napakalaking halaga ng carbon na itatapon sa lupa swell ay maaaring itayo at kahit na ang desertification ay maaaring baligtarin sa isang bagay. Nang mga taon narito kung paano ito gumagana ang paglago ng damo ay may posibilidad na magsimulang mabagal bumilis at bumagal muli sa gitnang mga lugar kung saan ang isang cruise ang pinaka-biomass ang pinaka-episyente kung ito ay bago pa man ito umabot sa puntong ito ay hindi kailanman mapabilis ang paglago. Ito ang nangyayari sa mga tradisyonal na pastulan ng mga hayop na kinakain nila ang lahat ng damo na walang pagkakataon na tumubo muli ng mabilis bago kainin muli at tayo ay nag-overgrazing na humahantong sa pagguho ng lupa, tagtuyot at disyerto ngunit kung ang mga hayop ay itinatago sa isang masikip na pandinig, tulad ng mga ito sa kalikasan ang damo ay may oras na tumubo bago kainin ang lahat ng biomass na yun at ang damo oo ay carbon na nagmumula sa hangin. Hindi lahat ng damo ay kinakain subalit ang ilan sa mga ito ay natatae at natatapakan na nagtatapos sa paglikha ng perpektong mga kondisyon para sa bagong topsoil na itatayo. Ito ay nagtatapos sa hindi kapani-paniwalang mabilis na nangyayari. Ito ay isa sa mga pinakakomplikado at nakadepende sa lokasyon ng mga kasanayan doon. Sa makatuwid ako ay magiging lampas sa pangkalahatan ng kaunti. Ito ay palaging nagsisimula sa pagmamasid sa isang lokal na kagubatan at ang mga ugnayan sa pagitan ng lahat ng bagay dito ang mga halaman ang mga hayop isang masayang tao ang tanawin ang lupa ang tubig at pagkatapos ay muling likhain ang mga ugnayang ito sa isang paghihintay. Ito ay tulad ng ecological na Brazilian ngunit gumagawa ng mas maraming pagkain. Kagubatan ay madalas na iniisip na binubuo ng 7 layer ang ruta layer ang ground cover layer ang hangin layer ang shrub layer ang low tree layer ang mataas na tree layer at ang vine layer. Bawat isa sa mga layer na ito ay maaaring gumagawa ng ilang uri ng pagkain o gamot o hindi ba ito ay nakakatulong sa larawan sa system sa kabuuan. Ang mga halaman ay halos perennials at kasama bilang maraming katutubong species hanggat maaari. Ang tatlong halimbawang ito ng regenerative agriculture kasama ang lahat ng iba pa sa kanila kung magkatulad samantalang sa conventional agriculture hinahangad mong lumikha ng mas marami sa isang bagay hanggat maaari. Sa regenerative agriculture hinahangad mong lumikha ng maraming ugnayan sa pagitan ng mga bagay gaya ng posibleng isa ka sa mga bagay kung anong uri ng relasyon sa isang tawag at gusto mong pagyamanin.